Okay, you may now take your seats and praise God. All right, so welcome po sa ating Sunday morning worship service. And thank you for also joining us live sa mga nasa live stream natin. We're all welcome in the presence of God. Minsan nga po, palakpakan pa natin ng Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Come on, yung deserve ni Lord. Amen. Come on, yung pinakamalakas. Ito ba yun? Pinakamalakas para kay Lord? Amen. Praise God. Okay, so bago po tayo magsimula, tayo po ay sandaling manalangin. Let's all bow our heads. Thank you, God, for this morning. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Truly, oh God, it's all about you. Hindi po ito tungkol sa amin. This is not someone. It's all about our God who is faithful, our God who is gracious and merciful, our God who is loving and forgiving, our God who is holy. Truly, Lord God, that this church is all about you. Our lives is all about you. Kaya, Panginoon, wala po kaming nais na maparangalan, wala po kaming nais na mas makilala pa sa aming buhay, kundi makilala ka namin. Lord, reveal yourself to us. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa na narito. Open their hearts, their minds to receive your precious word. Thank you, God. Despite ng aming mga trials, persecution, suffering, salamat sa iyong grace na patuloy mong pinagkakaloob sa amin upang kami ay makapagpatuloy. Without your grace, O God, we are nothing. So we thank you, we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sa malakas sa palakpak sa Panginoon. Amen. Marami nagtatanong, lalo na po sa mga new Christians pa lang, no? Ewan ko kung naranasan nyo rin ito. Parang laging madalas ko naririnig ng mga tanong, bakit kung kailan ako nagsimulang mag-commit sa Lord? O kung kailan naglagay ako ng faith ko kay Jesus, saka naman lalong tumindi yung trials ko. Sino po dito ang nakaranas niyan? Taas nga kamay. No? Bakit kung kailan nagko-commit na ako, lalong dumadami yung mga pagsubok ko sa buhay? No, hindi ko po alam kung nararanasan nyo ito, pero pwede ba malaman, taas kamay, lahat naman nakaranas na ng trials? Wow. O yung iba matibay, walang trials, no? Wow. Lodi namin kayo. Now, maraming tao po kasi, ang hindi na nagpapatuloy sa faith nila, dahil daw, ang dami naman daw kasing pagsubok. Ang dami kasing dumating na problema. Yung iba naman, nagpapatuloy kahit na may mga pagsubok. Yung iba, sasabihin, Pastor, paano naman po ako makakapagpatuloy? Ang dami pong mga hadlang, dami mga problema, ang dami kong mga iniisip. Nawalan pa ako ng trabaho, na-bankrupt pa yung negosyo ko, no, nagka-family problem pa kami, financial problem, kumbaga lahat ng problem na experience ko na po, Pastor. Ang dami ko pong problema, ang daming difficulties. Dapat kung ako naglilingkod sa Diyos, dapat nawawala na ito eh. No, isn't that what many of us think? Diba? Dapat kung naglingkod sa Panginoon, dapat wala nang problema. Siguro marahil, kasalanan din to ng ibang mga nag-share ng gospel. No, pagka tinanggap po si Jesus mo, walang kang problema. Naku, hindi po. Baka dumami pa. Bakit? Kasi, ang trials, whether you are a Christian or not, hindi po ito maiiwasan. No, wala pong exempted sa mga pagsubok kahit pa ikaw ay Kristiyano. Hindi nagiging exempted at never pinangako ng Diyos na exempted na sa problema ang mga Kristiyano. So, bakit ba pinapayagan ito ng Diyos? Yan din ba ang tanong mo? No? So pag-aralan po natin ngayon kung bakit pa pinapayagan ng Diyos ang pagsubok na danasin ng tao na mga nananampalataya naman sa Kanya. Di ba? Lord, dapat sa mga hindi na lang nananampalataya yung mga trials na yan. So yan po ang tema ng pag-aaral natin sa umaga na ito. Why does God allow believers to experience trials? Everybody say trials. Mga pagsubok. Yan. Okay? And I've entitled my message this morning, Faith on Trial. Naka-attend na ba kayo ng isang court trial? Merong judge, di ba? Merong nililitis.
no? At talagang inaalam nilang mabuti kung itong tao na to na nasasakdal o yung suspect ay guilty or not guilty. Inaalam nila kung anong katotohanan. Talagang sinusuri nila mabuti ang mga ebidensya. Di ba? Alam mo yung mga ganon? Di ba? Nakalap ng soko. Yan. So meron silang mga evidence doon sa crime scene, doon sa mga pangyayari, mga krimen na nangyari. Ginagather nila ng lahat ng evidences para malaman kung ano ang totoo. Same thing, alam niyo po ba, ang ating faith po ay inilalagay din sa trial, sa isang court trial. Now, we need to look at all the evidences para masabing ang faith ay tunay. So, inilalagay din pala ito sa paglilitis, sinusuring mabuti. Dapat, ang sumusuri niyan, unang-una tayo. Now, we need to examine our faith. No? Naranasan mo na bang masubok ang faith mo na para kang nasa trial? Sinusubok at inaalam kung talagang totoo yung sinasabi mo? Diba? Meron pa, naalala ko, di ba? May swear pa sila yan, manunumpa pa sila. Do you swear to say the truth and nothing but the truth? Di ba? Tapos nakaganon pa sa Bible yung iba, no? May panunumpa. Alam niyo po, ang faith din natin ay sinusubok. Ang faith ay minsan nilalagay din ng Diyos sa trial. So right now, I want us to turn our Bibles to James chapter 1, beginning with verse 1 up to 12. Basahin po natin ito. James chapter 1, verse 1. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes who were dispersed abroad, greetings. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. But the brother of humble circumstances is to glory in his high position. And the rich man is also to glory in his humiliation, because like flowering grass, he will pass away. For the sun rises with a scorching wind, and withers the grass, and its flowers fall off, and the beauty of its appearance is destroyed. So too, the rich man in the midst of his pursuits will fade away. Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Wow. May the Lord bless us in reading His Word. Palakpakan po natin ng Panginoon. Now, sino ba itong si James? No? Sino ba itong James na ito na tinutukoy? Now, this James who wrote this epistle, okay, is actually the half-brother of Jesus. So, itong James na ito ay isa sa mga apostol na half-brother ni Jesus. At siguro, ang tindi siguro ng pressure pag kapatid mo si Jesus, no? No? Siguro, every time nagkakamali ka, dapat gayahin mo yung kuya mo si Jesus. Ang hirap naman yung standard si Jesus, no? So si James siguro punong-puno ng pressure, no? Pero maganda noon, sabi niya dito, in his letter, na siya ay isang servant of God and of the Lord Jesus Christ. So bakit nga ba half-brother? Kasi nga si Jesus, di ba, alam naman natin, ang kanyang tatay talaga ay yung Holy Spirit. No, hindi naman talaga si Joseph dahil nga virgin birth. So nung si Joseph at si Mary, nagkaroon na ng mga anak, isa si James doon. So considered si James na half-brother ni Jesus. So ano nga ba ang sinasabi dito ni James? Actually, itong letter na ito ay sinulat niya para sa mga scattered Christians na dulot ng persecution. Posible ito ay nag-spark, kaya sila na-persecute dahil sa ginawang martyrdom ni Stephen.
No? Doon nagsimula na pinersecute ang mga Christians at tumindi pa ito dahil dumaan sila ng persecution sa ilalim ng pamumuno ni Herod Agrippa. So the book of James has been called the Epistle of Applied Christianity. No? So kung babasahin mo ang James, napaka-practical, straightforward. So parang masasabi natin itong book of James ay Christianity 101. No? Kasi marami tayong mga epistles or letters, especially Romans, it talks about, actually majority nun talks about the doctrine about salvation, the doctrine about faith, the teachings about yung justification ng tao, paano napapatawad ng tao, paano siya namumuhay sa spirito at hindi na sa laman. Ngayon naman, si James, sinasabi ni James, okay, ipapakita naman natin ngayon. Applied Christianity. Sabi natin, applied Christianity. So, parang ang book of James, o itong letter ni James, ay sinasabi sa atin, yung faith mo ba may gawa? Yan. Does your faith work? Or gumagana ba talaga yung faith mo? Totoo ba talaga? No? Original ba talaga yan? So the theme of the book of James is actually faith that works. Ang sinasabi ni James dito, ang isang genuine faith ay nagpo-produce ng work, no? Ng gawa, ng mabubuting gawa. Ibig sabihin, ito ay nagiging visible. Ang pananampalataya ay hindi lang isang bagay na intellectual o sinasabi ng tao, naniniwala ako sa Diyos. Hindi. Nakikita lalo ang pananampalataya ng tao sa kung paano siya namubuhay. Sa kung ano ang klase ng kanyang pamumuhay. Okay? Nabubuhay ba talaga siya bilang isang tunay na Kristiyano? So, ang faith pala ay hindi lang theoretical or puno lang ng theory, ang dami mo lang alam, puno ka lang ng knowledge, pero dapat din pala ang faith ay may practical assent. Or ibig sabihin, hindi lang intellectual, hindi lang knowledge, kundi practical, may practice. May pagkilos, may gawa, may application nakikita sa ating works. Now, we all know that. So, the first place na sinasabi ni James, ang unang sukatan ng works ng faith mo, para masabi natin gumagana talaga ang faith mo, makikita na tunay ang faith ng tao pag dumadaan na siya sa trials. Everybody say trials. So sa makatuwid, ang sinasabi ni James, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, gusto kong tingnan ang buhay mo kapag dumadaan ka na sa apoy. Marami kasi tao nagsasabi, Christian ako. Teka muna, padaanin natin sa apoy. Padaanin natin sa pressure. Christian ako, nag-a-attend ako dyan, Christian ako. Teka muna, titingnan ko yung buhay mo kapag may problema ka na. Kasi madaling sabihin na Christian ka at nagtitiwala ka sa Diyos kapag maayos ang mga nangyayari sa buhay mo. But what if? What if you're facing trials? What if there's suffering in your life? Dali magtaas ng kamay. Pag blessed na blessed ka, kakasahod mo lang kahapon, Lord, grabe. Pag petsa de peligro na, wala nang pambayad ng bills. Hindi mo na mataas yung kamay, bigat na, no? Dami ng kabigatan. So, masusukat daw ang faith ng isang tao o ang kanyang pananampalataya o yung kanyang pagiging believer kapag dumadaan na siya sa mga difficulties of life. So, let me see how you face hard times. Ano ba ang itsura ng buhay mo? Ano ang klase ng ugali meron ka pag nasa hard times ka na? Di ba? Kapag ba humihirap na ang sitwasyon, Christian ka pa rin? So, ang tunay na Kristiyano, iba yan humarap sa pagsubok. Kasi po, wala exempted sa trials eh. Naniniwala po ba kayo doon? Wala exempted sa trials. Lahat ng tao meron yan. Kaya nga dapat makitang iba yung buhay ng isang Kristiyano, lalo na kapag humaharap sila sa trials. Makikita ito kapag dumadaan na sa apoy. Dito nasusubok eh. Dito nagkakasubukan. And whether you're a Christian or not, nag-church ka man o hindi, may commitment ka sa Lord or wala, you will have trials. Mayaman ka man o mahirap, even your money cannot save you from trials. Yung mga mayayaman ba, wala ng trials?
Yung mga matataas ba pinag-aralan, wala ng trials? Pag pastor ba, wala ng trials? Pag Christian, automatically exempted na ba sa trials? No! Lahat po ng tao ay dumaranas ng trials. At lahat tayo ay darating sa punto na kakailanganin natin ng tulong sa labas ng ating mga kakayanan. And we will come to a point where we will need to trust God. And as believers, itong maganda, kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi lang po basta tayo ay tutulungan ng Diyos at sasamahan niya tayo sa mga problema natin, kundi kahit sa kamatayan, meron tayong pag-asa. Bakit? Kasi alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. We have hope beyond the grave. We have hope beyond death. Kaya iba ang perspective. Iba ang pananaw ng isang Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Kasi alam niya, kahit mamatay ako eh. Kahit mamatay ako ngayon, alam ko. Naalala ko po isang testimony nung mga Christians sa Egypt, na born again po sila. At marami po doon ng mga persecutor ng mga Christians. Alam naman natin ang Egypt ay isang Muslim country. So, itong mga Christians na ito, habang sila po ay naglalakad, probably, ewan ko, galing siguro sa church yon, pero grupo ng mga Kristiyano, bigla po may dumating na motor at may daladalang Armalite magkaangkas, pinagbabaril po lahat. At lahat, I think, umabot yata ng 21 na tao yung namatay. At lahat yon mga Christians. At in-interview yung isa sa kanilang mga nanay at tinanong, ano po masasabi nyo sa mga pumatay sa inyong anak? Sabi nung nanay, ang masasabi ko lang po, hindi po ako nagtatanim ng galit. At pinapatawad ko po kayo. At sana, matagpuan nyo rin ang Panginoong Jesucristo. Hindi po ba kayo nagagalit? Ayaw nyo po ba sila ipakulong at patayin? Hindi pa kayo nakakaramdam ng paghihiganti sa puso ninyo? Sabi niya, hindi. Kasi kami mga Kristiyano, kapag pinapatay nyo kami, dinadala nyo lang kami sa pinakamagandang lugar na aming inaasam. Yun ay sa presensya ng aming Diyos. Kaya sabi niya, hindi ako galit kasi yung mga anak ko, namatay man sila, pero nasa presensya sila ng Diyos. At payapa ako. Kaya ang gusto ko, ayoko nga mamatay agad yung mga terorista na yun, yung mga pumatay sa anak ko. Sana makilala muna nila ang Diyos bago sila mamatay. Kasi mas kawawa sila pag namatay sila na hindi nila nakikilala ang Diyos. So you see, iba po ang perspective ng mga Kristiyano. Kasi alam natin, iba ang buhay na nag-aantay sa atin kahit sa kabila ng kamatayan. Okay? So, can you imagine your life without the hope of Jesus Christ in your heart? Kawawa ka. Sabi nga ni Paul, kung ang pag-asa mo ay hanggang dito lang sa lupa, hanggang dito lang sa mundo, at wala kang pag-asa na makukuha at makakamtan mo sa Diyos, ikaw ang pinakakawawang tao. Isipin mo, kaya yung mga tao na walang Diyos, pagka nagka-problema yan, grabe, apektado. Kasi ito lang yung buhay na meron sila eh. Wala naman silang pag-asa na mayroong buhay na walang hanggan sa langit. Hindi naman sila sure doon. No, wala sa isip nila yon. Ang iniisip lang nila, ito na yung pinaka-the best na buhay na meron ako, kaya dapat ingatan ko to. At kung anong mangyari sa akin dito, naku, kawawa ako pagka hindi ako nakapag-retire at 50, hindi ako nakapag-ipon, wala ako sariling bahay, kawawa ako pagka ganito ang trabaho ko, kawawa ang buhay namin. Kaya apektado sila. Kasi wala naman silang pag-asa na nag-aantay sa langit. Pero tayo mga Kristiyano, dapat mag-iba yung pananaw mo dahil hindi lang itong buhay na to ang meron ka. Meron kang buhay na walang hanggan sa langit. At may Diyos ka na makakasama mo sa pagdaan mo sa mga problema dito sa mundo. So, makikita natin dito, sabi ni James, consider it all joy. Wow. Joy. Sa trials. Okay? So, ang tanong, bakit nga ba inaalaw ng Diyos na makaranas ang mga believers, ang mga Christians, ng trials? Na sinagot po yan ni James, and I've summarized itong message natin in this statement.
And this is our message for this morning. So bakit pinapayagan ng Diyos? Because painful trials produces perseverance of faith by putting us in a position to trust God alone. Ang ganda, no? Yung mga trials daw ay nagdudulot at nagpuproduce ng perseverance. Everybody say perseverance. Perseverance daw ng faith. Teka muna, define natin, ano ang perseverance? Perseverance is the continued effort to do or achieve something. Ito yung pagtitiis, pagpapatuloy, no? It is the ability to endure and persist through difficulties and oppositions of life. Pag sinabing ang isang tao ay may perseverance, kahit nahihirapan siya, nagpapatuloy siya. Tawag doon, perseverance. Kahit may pera siya o wala, it doesn't matter. Magpapatuloy siya. Tawag doon, perseverance. Amen? So, yung trials daw ay nagtuturo sa atin para mag-persevere ang ating faith. Yung faith mo kasi, darating yung time, talaga humihina yan eh. Pero, paano pastor? Di ba nga pag may trials, humihina lalo yung faith? Kasi namumroblema kami, hindi na namin alam ang gagawin namin. Paano nakakapag-produce yon ng perseverance? Paano nakakapagpatuloy ang tao? Lalo na ang Kristiyano. Paano nakakapagpatuloy ang isang Kristiyano sa pananampalataya sa panahon ng problema? Kasi nga, yung trials, inilalagay ka nun sa posisyon na wala kang ibang aasahan kundi ang Diyos. So kapag nandun ka na sa posisyon na ang Diyos na lang ang inaasahan mo, makikita mo kung paano gumalaw ang Diyos. Kasi hindi na ikaw eh. Nung ikaw lang, wala, pabagsak. Pero nung umasa ka sa Diyos, inalis ng Diyos lahat. Inempty ka ng Diyos. At wala ka na ibang malapitan kundi si Lord. Kahit pera mo, hindi ka na matulungan. Kahit kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi ka na matulungan. Diyos na lang talaga ang naging kakampi mo. Doon tayo nagkakaroon ng lakas para makapagpatuloy. Kasi hindi mo na lakas yun. Lakas na ng Diyos yun. Nakuha po ba natin? That's why you persevere in the faith because you're now trusting God. Mahirap po magpatuloy sa faith na hindi nagtitiwala sa Diyos. Kaya tayo nakakapagpatuloy kahit may trials, kahit tuloy pa rin ang commitment natin, kahit may trials, kaya ka nakaka-attend pa rin pag Sunday kahit may problema kayo sa bahay because of the grace of God. Because of our trust in God. Now, ang trials po or testing ay iba po sa temptation. Ha? Kasi later on, tatalakayan din ni James dito yung patungkol sa temptation or tukso. Ano yung pagsubok? Ano yung tukso? Magkaiba po yun. Ang trials or testing, tandaan natin, ang testing o pagsubok or trials ay galing sa Diyos. Ang tukso, galing sa dyablo. Galing kay Satanas yan. Bakit? Magkaiba sila ng purpose. Ang purpose ng testing ay palakasin ka at i-refine ang faith mo. Ang purpose ng temptation ay tuksuin ka at itulak ka para tumalikod sa faith mo. Nakuha po ba natin? So pag sinabing, tinutukso ko ng Diyos, hindi mo rin ba pwede sabihin yun, sabi ni James. Okay? Tinetest ka ng Diyos kasi gusto ng Diyos tumibay yung faith mo. Si Satan, tinutukso ka na tumalikod sa faith mo. Tinutukso ka niya na talikuran ng Diyos, gumawa ng kasalanan. Tukso yon, tawag doon, temptation. So kung ikaw nakakaranas ka ng testing, ang purpose niyan, hindi para pahinain ka, i-condemn ka at i-discourage ka. Ang purpose niyan ay para ikaw ay magpursige at lumago at mag-mature bilang Kristiyano. So, perseverance is produced by total dependence on God. You cannot persevere if you don't depend on God. Nakakapagpatuloy ang pananampalataya mo kasi hinuhubog ka at tinuturuan ka ng trials mo na magtiwala sa Diyos. Kaya yung mga hindi nakakapagpatuloy, bumagsak, tumalikod dahil sa trials, malamang baka hindi genuine ang kanilang faith. Kasi yung unang testing ng faith, kung totoo talaga, ang pagiging Kristiyano mo, totoo ang faith mo, pag dumating ka na sa trials.
Kaya nga unang kakaharapin mo, trials eh. Pagkatapos mo tumanggap kay Jesus, kahapon lang tinanggap mo si Jesus. Paggising mo sa umaga, may trials ka na kagad eh. Yung mga young people, blessed na blessed, umaten dito at talagang tinanggap ang Panginoong Jesus and they accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Pag-uwi, pinagalitan ng magulang, discourage ka agad. Di ba? Trials ka agad. O iba, di na nakakapagpatuloy. Maraming tumatalikod sa faith kasi nga hindi genuine ang faith. So, ang totoong faith, pakinggan niyo ito mabuti ha. Ang totoong faith, habang patindi ng patindi ang trials, pamature siya ng pamature. Patibay siya ng patibay, patatag siya ng patatag. Kasi, habang dumadami yung kanyang trials, tinutulak siya nito, papalapit sa Diyos. Kaya mas nagiging matibay siya. Hindi siya matibay nung una, kasi di pa siya umaasa sa Diyos. Nakaasa pa siya sa sarili niya eh. May pera pa ako, mayaman pa ako, magaling ako, may trabaho pa ako. Paano ko tinanggal ng Diyos lahat yan? Naiwan ngayon si Lord. Wala ka na ibang kapitan. Wala ka na ibang kakapitan. Si Lord na lang. Doon tayo lumalakas. The only way to endure the testing of our faith is by learning to depend on God alone. Your faith will not endure without God. Hindi nyo napapansin? Talagang dinadala ka ng trials mo papalapit sa Diyos. Di ba? Tama naman. Because that's the only way to endure it. Kaya sometimes, hinihingi natin, Lord, baguhin niyo po yung sitwasyon ko. Alisin niyo po yung problema. Alisin niyo po yung mga dinaranas namin sufferings. Alisin niyo po ito. Kasi mahirap na, nakakapagod na, ayoko na. Minsan, hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin na yan. Minsan, Minsan, hindi inaalis ng Diyos yung suffering. Bakit? Ang Diyos kasi, mas concerned siya sa character mo kaysa sa comfort mo. Komportable ka nga, hindi naman nagbabago yung ugali mo. Mas gusto ng Diyos padaanin ka sa apoy para mabago ka at mag-mature ka. He will not change your situation because He's actually changing you first. Kaya minsan hindi pa binabago yung sitwasyon kasi ang unang binabago, ikaw. Amen? Yung faith mo, pinapatibay ng Diyos. So James here is telling the persecuted Christians, tingnan nyo itong mga Christians na kausap ni James ay mga persecuted, talaga pinapahirapan sila. And they were forced na kailangan nilang lumipat ng tirahan, mag-scatter. Hirap na hirap sila dahil pinersecute sila nung panahon nila ni Herod Agrippa. Pero ito ang naging pagsubok na naging dahilan para tumibay palalo ang faith nila. So, the first test of the genuineness of your faith is the test of perseverance in trials. May testing. Di ba kapag bibili ka ng ginto o yung mga kwintas, nilalagay nila, may tawag doon, acid test. Di ba? Sino po may mga alahas dito? Hindi po namin kayo hold up huwag kayo mag-alala. Ayaw magtaas ng kamay. May alahas. Di ba? Okay, silver lang. Silver, di ba? Nilalagay sa acid test yan Para makita, di ba? Kasi mangingitim yan kapag nilagay mo sa acid. Pero yung mga tunay, kahit ilagay mo sa acid, o yung ginto nga pagka pinadahan sa apoy, lalo nagiging pure. Tawag doon, refined. Nare-refine. Ibig sabihin, nagiging fine or nagiging pure yung gold lalo. Kasi yung mga ibang elemento ng metal na nakakabit sa kanya, nasusunog. Ang natitira na lang yung ginto. Nagiging pure yung gold lalo. So, mas tumataas yung value niya. Ganon po ang ginagawa ng trial sa atin. Pag dumadaan ka sa trials, nagiging refined ka, nagiging pure ka, at tumataas yung maturity mo. So, yan ang test ng faith. The test of perseverance in trials. So, our sufferings today also tests our faith. So, kailangan dumadaan talaga sa apoy ng pagsubok. So, wag mong tanungin. Wag niyo na tanungin, Lord, bakit may pagsubok ako? Ay, hindi. Dapat in-expect mo na yan. Dapat i-expect mo na yan. Kasi hindi naman nawawala ang pagsubok pag naging Christian.
So expect mo, may pagsubok pa rin. Ang maganda nito, kasama mo na ang Diyos. At sinasamahan ka na niya. At may pag-asa ka na. Yan ang tunay na faith. Kasi nagpo-persevere. So the fact na ikaw ay nagpapatuloy at nag-endure despite ng maraming trials, it means that your faith is genuine. So according to James, how should you face your trials? Verse 2, basahin natin. Consider it all joy. Everybody say joy. Pastor, teka muna, joy. Paano yan? Consider it all joy when you face or when you encounter various trials. Sabi, kahit marami kang dinaraan ng problema, consider it joy. Ano ibig sabihin nito? Tawanan mo ang iyong problema. Ganon ba? Papanood ko yan eh. May mga kumakanta ng ganon, di ba? Walang pambayad. Ganun ba? Ganun ba ibig sabihin ng joy? Consider it joy? Tatawanan mo yung problema mo na parang eng-eng? Yung ba ang klase na joy na sinasabi dito ni James? Paano magkakaroon ng joy sa trials? Why should we rejoice? Pastor, namatayang kami Pastor, may sakit yung asawa ko Pastor, wala na kaming pera ngayon. Pastor, isang tuka kami, magre-rejoice pa kami. Mahirap yung pinapagawa mo. Na kapatid, you can only rejoice when you understand the purpose of God. Hindi mo pa kasi naiintindihan Pero ngayon, pinapaunawa ni James. Bakit daw? So why should we rejoice? Number 1, because trials produces spiritual maturity of a Christian. James chapter 1 verse 3. Knowing, you should rejoice. Why? Knowing. You see, you need to understand. You need to know something. Ano daw ang kailangan mo malaman? That the testing of your faith produces endurance. Everybody say, testing of faith. Basahin natin sa Tagalog. Sabi ng verse 3, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ibig sabihin, dapat matuwa ako kasi gusto ng Diyos tumatag ako. At ginagamit niya to para tumatag ako. Ang sabi pa dito, and let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So, ang Diyos pala ay nagpapadala ng testing sa ating faith para i-prove at i-increase ang strength at quality ng faith mo. Nakadesign ang trials para palakasin ka. Nakadesign ito para makapag-produce ng maturity. You will not grow kung walang testing. Hindi ka matututo kung hindi ka sinusubok. Pastor, bakit ganito ang tagal ng pagsubok ko? Hindi ko alam. Si Lord na naglagay niyan At siya rin ang mag-aalis niya sa takdang panahon. Pastor, yung pagsubok ko po ay asawa ko. God bless, habang buhay na yan. At ibig sabihin, yan ang instrumento ng Diyos para patatagin ang faith mo. Okay? So yung mga tao na nagsasabing, pagsubok ko yung asawa ko, baka napikot kayo, no? Hindi nyo mahal talaga yung asawa nyo. Kasi dapat ang asawa blessing. Taas kamay namin mga asawa dyan. Bless ba kayo o sinusubok? Kayong bahala dyan, ha? Basta ako, bless ako. Amen? So you see, ito po ay nagpo-produce ng maturity. Lahat ng pagsubok sa buhay natin, it perfects us. It teaches us something. No, wala kang matututunan kung wala kang pagsubok. Kaya magalak ka. Ako, may pagsubok ako. Yes, may matututunan kang bago. Ano pa sabi dito? Knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result. Ano daw ang perfect result? Sabi ng verse 4, basahin natin. So that you may be perfect
and complete, lacking in nothing. Pastor, ano ibig sabihin ng perfect? Na hindi ibig sabihin ng perfect ay hindi ka na nagkakasala. It doesn't refer to sinless perfection. Ang tinutukoy dyan na perfection, or sa original language, ang ginamit dyan, kaya yung word na perfection, sa original language, ang ibig sabihin, spiritual maturity. So pag nababasa yung minsan, na gusto ng Diyos maging perfect ka, it means gusto niya mag-mature ka. So the testing of your faith drives you into a deeper communion and greater trust in Jesus Christ. Mas lumalalim ngayon. At mas nagiging intimate ka kapag may trials. Okay? At sa panahon na dumadaan ka doon sa trials na yon, yun ay proseso ng Diyos para turuan ka magtiwala sa Kanya, umasa sa Kanya, dumepende sa Kanya, at ito ay magbubunga ng mga pag-uugali na magiging dahilan para maging stable ang faith mo. So yung iba ayaw ng trials, kaya hindi nagiging stable ang faith eh. Pag may trials, tatalikod. Pag may problema, aalis. So, magpuproduce ang mga trials ng stable, godly, and righteous character. Nire-refine yung ugali. Binabago yung buhay. Kasama yan sa proseso ng sanctification. Ginagawa kang banal ng Diyos eh. Inaayos niya yung ugali natin. Inaayos niya yung buhay natin. Tinuturuan niya tayo na magtiwala sa Kanya. Pinapaalala ng mga trials natin ang value ni Jesus sa buhay natin. Kasi pag may trials ka na, minsan, kahit yung mga taong malapit sa'yo, hindi mo malapitan eh. Yung pera mo, di ba? Hindi ka kaya iligtas eh. Pwede ka maging millionaire, billionaire, at mamatay pa rin na may problema. Mamatay sa depression. So, hindi na isasalba ng pera ang tao sa trials. Kailangan makita niya yung value ni Jesus kapag dumadaan siya ng trials. Di ba mas naaalala mo siya pag may trials ka? Kasi naiintindihan mo na, hindi ko pala kaya. Kaya nga may kasabihan, di ba? Walang pagsubok na binigay ang Diyos na hindi mo kakayanin. Teka muna, parang mali. Hindi sinabi ni Jesus yun. Wala sa Bible yun. Yung pagsubok minsan, binibigay ng Diyos para ipaunawa sa'yo, hindi mo kaya, para umasa ka sa Kanya. So, hindi ka lalago kung puro saya lang. At, mas marami kang matututunan sa loob ng time of trials kaysa sa time of comfort. Kaya ikatuwa mo ito, dahil mag-grow ka. Tingnan mo, nung may trials ka, naalala mo mag-pray, naalala mo magbasa ng Bible, naalala mo mag-worship, kasi may trials ka na eh. Hindi ba? Nare-remind ka na lumapit sa Diyos during ng time of trials. Di ba ito din naman na naging problema ng mga Israelites? Dinala sila sa wilderness para turuan silang manampalataya at umasa sa Diyos. At ang paalala sa kanila ng Diyos, huwag niyong kalilimutan ng Diyos pag nasa promised land na kayo. Kasi sa promised land, masagana ng buhay niyo. At baka pag sumagana ang buhay niyo, malimutan niyo ang Diyos. Kaya dinaan muna sila sa promised land. Proseso. Amen? Kapag puro panalangin lang, walang nagagawa ang prayer, sigurado ka. Baka gusto mong patunayan ko sa'yo kung ilan at gaano ka makapangyarihan ang panalangin. Bakit? Kasi kapag nananalangin ka, hindi na ikaw yung gumagalaw. Diyos na. So, lilimitahan mo pa ba ang Diyos? Kapag nananalangin ka, at sasabihin mo sa akin, walang magagawa ang panalangin, ay nako. Walang magagawa ang panalangin sa mga taong walang pananampalataya. Kaya nga sabi ng verse 7, huwag kang mag-expect na tatanggap ka sa Diyos kung lalapit ka naman sa pananalangin na may doubt. Isang cause yan. Hindrance yan sa prayer mo. Kaya ang dami mo hinihiling sa Diyos, hindi pa binibigay. Bakit? Iniinsulto mo siya eh. Kasi nagko-conflict, nahahati yung ating interes. Nahahati sa dalawa. Yung laman at spirito mo naglalaban. Kaya tuloy ang nangyayari, ganito nangyayari. Sa buhay mo, minsan, magtitiwala ka sa Diyos. May faith ka. Minsan naman, hindi ka magtitiwala sa Diyos. Minsan na naman, magtitiwala ka sa Diyos.
Tapos ulit, hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Pag ganon-ganon. Di ba parang alon yan? Taas-baba. Tama ba? Kasi, pabago-bago eh. Magpipray, hindi na magpipray. Makikipag-usap sa Diyos, hindi na makikipag-usap sa Diyos. Hihingi sa Diyos, tatawag, hihingi ng tulong, tapos hindi na hihingi ng tulong sa Diyos. So taas-baba, yung spiritual life, parang alon. Sabi ni James, verse 6. At ano pa? Mabilis matangay. Bilis matangay. Oh, kagagaling lang ng church, grabe yung faith, ganun no? May problema sa bahay, boom, tinangay na. Mabilis matangay ng alon. Mabilis kang matangay ng doubt. Mabilis kang matangay ng problema. Diyan na nasusubok ang totoong faith. Na hindi ka mag-grow niyan. Kaya paglalapit ka sa Diyos, huwag kang double-minded. Tinan mo sabi ng verse 8. Being a double-minded man, unstable in all his ways. Yung mga double-minded man, unstable, ibig sabihin walang maayos na desisyon. Hindi niya alam anong gagawin niya. Maglilingkod siya, tatalikod, ano bang gagawin? Magko-commit o hindi magko-commit? Paiba-iba. Hati kasi ang puso. Minsan magtitiwala sa Diyos, minsan hindi. On and off. Kaya sabi daw, kung double-minded ka, don't expect to receive anything from God. Hindi po ganon ang dapat na maging pananampalataya natin. Kung lalapit ka sa Diyos, magtiwala kang makapangyarihan siya. Buuhin mo yung tiwala mo sa Kanya. Amen? Panindigan mo yung faith mo. Buuhin mo. Kailangan desisyonan mo. Kanino ka ba magtitiwala? Sa Diyos o sa iyo o sa ibang tao? Kaya nga nakakapagod kapag puro doubt ang tao eh. Pagod yan sa buhay. Pag puro pag-aalinlangan, walang pahinga yan. Nakakapagod maging doubter. Mapapahinga ka lang kapag binuo mo ang tiwala mo sa Diyos. Kaya wala isang desisyon, di niya alam ang gagawin niya, madaling matangay, nakadepende sa lakas ng hangin, nakadepende kapag maayos, o kumbaga yung faith niya, weather lang. Nakadepende sa weather. Unstable. So, tanongin ko kayo, mga kapatid, naniniwala ba kayo na kaya kayong bigyan ng Diyos ng wisdom? Hingin ninyo. Ask God to give you wisdom, especially sa panahon na may pagsubok ka. Mas kailangan mo yun. Dapat nga, bago ka pa magkaroon ng pagsubok, mag-ipon ka na ng wisdom eh. Para handa ka pag dumating yung pagsubok. Matibay ka. So, sabi ko nga kanina, Kristiyano man o hindi, nakakaranas ng trials. Ang kaibahan lang, kapag Christian ka na, nagbabago na ang tingin mo sa pagsubok. Kaya, kaya mo nang magalak sa pagsubok. Nakuha po ba natin? Tingnan nyo to. Number 3, trials make all Christians equally dependent on God. Basahin natin ang verse 9. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y binababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. So, ang tinutukoy dito, sabi daw, yung trials, dahil sa trials, nagiging pantay-pantay tayo. May pera o wala, pantay-pantay. Humaharap sa Diyos. Kailangan ng tulong ng Diyos. Diba? Sabi, but the brother of humble circumstance, ito yung mga nakakaranas ng kahirapan, is to glory in his high position. Okay? Pero sabi, the rich man is to glory in his humiliation. Dapat magalak yung mga nakakaranas ng kahirapan dahil darating ang panahon, itataas ka ng Diyos at kasama mo ang Panginoong Jesucristo na maghahari at gaganda talaga ang buhay mo for eternity. Yun ang hope mo. At yung mga mayayaman naman daw, kapag kayo ay nakakaranas ng trials
at bumabagsak kayo, ipagpasalamat at i-consider nyo rin yun na kagalakan. Bakit? Kasi natuturuan ka uli na hindi sa pera dapat ang tiwala, sa Diyos. So, dahil sa trials, nagiging pantay-pantay ang lahat ng tao. Mahirap o mayaman, lahat may trials. Lahat may problema. Yung pogi nga, may problem pa rin eh. Hindi mo naman masisi, di ba? Oo. Taas kamay ng mga may pogi problems. O, taas kamay, wag kayong maya. Lahat tayo dumadaan dyan. O, di ba? O, pogi problems? O. Yung mga pogi, may problems eh, di ba? Sabi ng iba, nakikita ko, may mga nagsishare. Kakapagod na maging gwapo. Matutulog kang gwapo, gigising kang gwapo. Diba? Ewan ko kung totoo yun. No? Sige. Pogi problems talaga, no? Lahat may problems. Lahat ng tao may problema. Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan-ganyan lang yan, pero may problema yan. Tingnan mo ulit. O ganyan-ganyan lang yan, baka ikaw na yung problema niyan, di ba? Ikaw pala. So, dinadala ng trials ang lahat ng uri ng tao sa parehong level. Anong level? Anong posisyon? Lahat ng tao nakakaranas ng trials na Christian, ang ginagawa ng Diyos pala, nilalayo ka sa mundo. Kita mo, kung may dinaranas kang kahirapan, tinuturuan ka ng Diyos na ilagay ang pag-asa mo sa buhay mo sa langit. Huwag dito sa lupa. Tinuturuan ka ng Diyos na ang hope mo hindi sa pag-asenso mo dito sa lupa. Ang totoong hope po natin ay yung ganda ng buhay natin sa langit. However, pwede naman ng Diyos pagandahin ang buhay mo dito sa lupa, pero hindi pa rin yun ang dapat na maging pag-asa mo. Ang pag-asa mo ay tumingin ka sa exaltation at pag-angat na gagawin ng Diyos sa buhay mo sa takdang panahon. So, kaya mo magpatuloy. Kasi alam mo, hindi naman habang buhay nandito ako sa mundo na to eh. Kaya naman talaga tayo pa-asensohin ng Diyos eh. Kaya ng Diyos payamanin tayo. Pero kung hindi ka man payamanin ng Diyos, gaya ng pagyaman nila Henry C. at ng mga billionaire at mga kilala nating negosyante, magpapatuloy ka pa rin ba sa faith? Kung naiintindihan mo na ang faith mo ay tungkol kay Christ at hindi sa mga material na bagay, kaya mo. Okay? So, sa mga Christians na nakakaranas ng kahirapan, hindi pagyaman ang pag-asa. Hindi magandang buhay ang pag-asa. Although kailangan natin yan, gusto natin yan, pinapanalangin natin yan, natulungan tayo ng Diyos. Pero hindi earthly riches dapat ang inaasam mo. Kundi, mas lalo kang mag-rejoice sa position mo kay Kristo. Pasalamatan mo na kahit mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala, anong kulay ng balat, saan nakatira, anong klase ng bahay, gaano karaming pera, hindi na nagtatangi ang Diyos. Lahat pwedeng makapasok sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ipagpasalamat mo yon na si Jesus hindi namimili ng tao. Kahit sino ka pa, kahit nga marumi ka, tinanggap ka ng Diyos eh. Yung posisyon mo na yon sa harapan ng Panginoong Hesus, yun ang dapat ipagpasalamat. At tingnan natin. Okay? You rejoice in your position in Christ. Your hope is found in your eternal life in the presence of Jesus Christ. At kung meron ka mang pinaka-inaasam na buhay, yun ay yung makasama ang Panginoong Hesus. Sabi ni Paul, to live is Christ, to die is gain. Sabi niya, kung ako mabubuhay, okay, marami akong magagawa para sa Diyos. Pero kung mamamatay ako, okay lang, kasama ko na ang Diyos. Yun naman ang pinaka-goal ko. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kong maghirap, kaya kong magdusa, kaya kong managana, kaya kong kumain ng marami, kaya ko kahit konti ang pera ko, konti ang kinakain ko, mahirap ang sitwasyon, magandang sitwasyon. Kaya kong daanan lahat yan kasi kasama ko si Kristo. Yun ang hope ng isang Kristiyano. Hindi nakadepende sa mga nangyayari sa buhay niya. Kaya kahit saan siya dalhin ng hangin, ng lakas ng hangin ng problema, kahit saan siya dalhin, hindi sa kagaya ng alon na tinatangay-tangay lang. Stable siya. Bakit? Dahil kay Jesus.
So hindi mo na iindahin ang hirap ng buhay. Mararanasan mo, pero hindi ka na habang buhay maghihirap. Kasi dumarating ang panahon, kapag may trials ka, nalilimutan mo ang kahirapan dahil alam mong kaya kang i-bless ng Panginoon, kayang pagandahin ng Diyos ang buhay mo dito sa lupa. Pero kahit hindi man mangyari yon, alam mong may maganda ka pa rin buhay sa langit. You glory in your exaltation in the presence of Jesus. Yun ang hope mo. Amen? Paano naman yung mga mayayaman? Christians who are in prosperity. Yung trials, ito ay nagsisilbing reminder sa mga mayayaman at ng mga tao nasa ibabaw, nasa taas ng gulong ng palad. Na although sila ay komportable sa buhay na ito, yung buhay na ito at lahat ng mga bagay dito, hanggang dito lang. At yan ay mag-fade kagaya ng isang damo. Yan ay malalanta. Ang mga bulaklak nalalanta. Ganon din daw ang buhay at yaman at rangya ng buhay. Kaya kung mayaman ka naman, ngayon, kapag dumarating ang trials, you consider it joy. Kasi naaalala mong hindi dapat ilagay ang pag-asa mo sa kayamanan mo. Hindi ka na napuprostrate. Ano ba yan? Ang yaman-yaman ko. Na-scam pa yung business namin. Naloko pa ako. Yung negosyo ko, bumagsak pa. Hindi ka na masyado apektado niyan kasi ginagamit din pala ng Diyos yan para ipaalala sa'yo, oops, baka masyado ka na nagtitiwala sa material na bagay. Sa akin ka magtiwala. So, ibig sabihin, kahit may mga pangit na nangyayari, during your trials, you rejoice pa rin kasi ibinabalik ka ng Diyos sa pagtitiwala mo sa Kanya. Inaalis ka niya sa earthly riches. So you glory in your humiliation. Sabi ni Herbert citing Lenski, sabi niya po, as the poor brother forgets all his earthly poverty, so the rich brother forgets all his earthly riches. By faith in Christ, the two are equals. Yung mahirap, nalilimutan niya yung hirap ng buhay kasi umaasa siya kay Kristo. Yung mayaman, nalilimutan niya yung kayamanan niya kasi umaasa siya kay Kristo. Kaya pantay sila sa harapan ni Kristo. Lahat tayo nagiging pantay-pantay sa panahon ng trials. Lahat bumabalik at natututong dumepende sa Diyos. Kaya ikagalak mo yun. So, bakit dapat tayo magalak? Number 1, ano nga yun? Number 1, because trials produces spiritual maturity of a Christian. Number 2, trials shows the Christian's need for God's wisdom. And number 3, because trials make all Christians equally dependent on God. Napakaganda. Totoo nga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na yung mga trials ay nagpuproduce ng perseverance kasi inilalagay nila tayo sa posisyon para tayo magtiwala sa Diyos. Tingnan natin ang verse 12 as we close. Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Ito yung mga totoong pinagpala, mga kapatid. Yung mga nagpapatuloy. Hindi ka lang pinagpala kapag may pera ka. Hindi ka lang pinagpala kapag maayos ang buhay mo. Kapatid, ang totoong pinagpala, yung nagpapatuloy hanggang dulo. Dahil sila ay gagantimpalaan ng Diyos ng buhay na walang hanggan kasama niya. Yung mga nagpapatuloy kahit may pagsubok, yung mga nagtitiis kahit may trials, nagpapatuloy sila sa faith, hindi sila double-minded, hindi sila doubter, kaya nilang mag-rejoice kahit may trials. Bakit? Kasi alam nila na may crown of life sila. Alam nilang i-welcome sila ng Diyos. Kasi tunay at buhay ang pananampalataya nila. Sabi ni James, ang crown of life daw ay hinanda, sabi, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Ipinangako po ang buhay na walang hanggan, ang presensya ng Diyos for eternity for those people who love Him. At ang mga totoong nagmamahal lang sa Diyos ay ang mga tunay na Kristiyano. Ito po, yung presensya ng Diyos, yung magandang buhay sa langit, ito ay nakahanda lang para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kasi para sa mga
tunay na Kristiyano, ang kanilang greatest reward ay ang makapiling ang Diyos. The greatest reward every Christian should desire is to be in the presence of God forever. Yan po dapat ang ating inaasam. Lahat ng totoong Christian, ang greatest reward nila ay ang makapiling ang Diyos for eternity. At higit pa ito sa anumang yaman at bagay sa mundo. At alam ko, yung mga tunay na Kristiyano, hindi nila ipagpapalit ang kanilang buhay sa langit, hindi nila ipagpapalit ang Diyos kahit anong pagsubok, problema, hirap, pagod, suffering, pain, trials ang kanilang danasin, magpapatuloy sila kasi nabubuhay sila para sa Diyos, hindi para sa sarili nila. Yan po ang tunay na pananampalataya. Ang goal niya ay ang makasama ang Diyos. At kaya niya magpatuloy sa pananampalataya kahit anong mangyari. Kasi alam niya, may nag-aantay sa kanya na reward. At yun ay ang Diyos.